Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our first reading of the day. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa Sabado ngayon, first reading of the day. Pasensya na po kayo ha, hindi pa masyadong okay pakiramdam ko, talagang hindi pa rin po ako nakakatulog sa gabi. Napakatagal na po ng jet lag na to. Masakit na po ang ulo ko at luwa na po ang mata ko sa hindi ako nakakatulog, no? At nasabayan pa po ng ubo, no? Change of weather. Yan, tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin sa araw na ito. Araw po ng Sabado. Okay, pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ito naman po, ayan. Okay. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tingnan po natin ang pagsasanib puwersa ng ating baraha. Ayan, tingnan po natin mabuti. Huwag nyo pong i-skip to dahil dito po tayo kumukuha. Dito po tayo kumukuha ng connection sa inyo. Yan, tingnan po natin. Pinulang tayo isa. Sige. Okay. Ngayon po ay pilit na pilit niya pong ginagawan ng paraan na i-divert po yung kanyang atensyon, yung kanya pong pinagbubutihan niya lang po yung mga ginagawa niya ngayon para siya po ay hindi mahalata na siya po ay may pinagdadaanan, ano. Most of the time ito pong taong ito ay feeling niya po yung trabaho na lang niya, kung dun po sa may mga trabaho may trabaho po ay pilit niya pong pinagbubutihan na lang o dinadivert na lang po niya doon yung kanyang atensyon. Kasi ang pakiramdam niya po, yan na lang daw po ang meron siya, no? Yan na lang daw po yung meron siya, at sa nakikita niya po talagang kung mawawala pa daw po yan, mawawalan po siya ng parang pag-asa na sa buhay, no? Yan, dyan na lang po siya kumukuha ng pagda-divert or attention, no? So nakikita ko po dito, there is this unstable, lack of resources. Meron po siyang parang dito po nakikita natin na hindi po siya
stable when it comes to mental, emotional, even financials po niya. Kaya doon po niya hinahabol sa kanyang financials. Hirap na hirap po siya. And most of the time, ang pakiramdam po nito ay hindi po niya talaga kakayanin. Hindi niya po kakayanin na ganyan po yung pakiramdam niya. Sa tingin ko po, sa nakikita ko po, talagang marami po siyang pinaghahandaan ngayon. Marami po siyang bagay na gusto niyang mangyari, mga bagay na gusto niyang baguhin sa sarili niya. Pero sad to say po ay hindi po ito, hindi niya po makuha-kuhang itago yung kanyang nararamdaman kahit po sabihin mo na pinagbubutihan niya po ang bawat gagawin niya. False success, living beyond means, ang nakikita ko po dito ay lahat po ng pinapakita niya ay may kahalo pong pagpe-pretend lamang. Ayaw niya po na makita siyang malungkot, ayaw niya po na makita siya na hindi okay, Parang gusto niya pong ipakita sa tao na okay lang ako, Na okay lang ako at walang problema, Pero sa totoo lang po, hindi po siya okay. Mahirap po talaga, ang kanyang pinagdadaanan sa ngayon, Kung makikita mo po yung kanyang pakiramdam o kanyang feelings ay hindi niya po kakayaning, hindi niya po alam kung paano po ito sa mga susunod na panahon. Hindi niya po alam kung maitatago niya pa to sa susunod na panahon. Hindi niya po alam kung ito daw ay kaya niya pang kaya niya pang itago, kaya niya pang panindigan, yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Naiisip niya pa rin naman po yung samahan na meron kayo, pero mas nananaig sa kanya ang kanyang pride and ego. Mas nananaig po sa kanya yung pagiging niya, ma-pride at talagang mataas talaga ang ego nito. Ayaw niya pong ipakita sa iyo, kung ano man po ang pinagdadaanan niya. Gusto niya pong sarilinin na lamang, Marami pong bad luck na dumadating sa kanya ngayon. Wala po siyang control dito sa lahat ng karma na dumarating sa kanya ngayon, Para rin po itong mababaliw sa kakaisip, Para na rin po siyang pagod, Sabi niya nga, para na siyang mababaliw sa mga pinagdadaanan niya. Gusto niya ng peace of mind, hindi po siya makakuha-kuha, hindi niya po alam kung paano daw siya magkakaroon ng peace of mind, sa totoo lamang, panay po siya boredom, naboboard po ito sa kung ano man po ang nangyayari sa kanya ngayon. There's boredom, naboboard po ang taong ito. Oh my God, nabunod ko rin po ang The Tower, disaster. Ang buhay nito ngayon ay disaster, hindi po ito hindi po maayos ang kanyang buhay, hindi po talagang sinasabi ko po sa inyo, lack of purpose, talagang hindi mo ito kakayaning sa mga susunod na panahon. Dinadivert lang po niya, pero sinasabi ko po sa kanya, sa'yo, wala pong purpose ang buhay niya sa ngayon. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, panay lang siya excess pride, pinapunish na po siya, pinaparusahan na po siya, pero talagang sabi ko nga sa'yo, parusa po ang buhay nito ngayon, Kahit parusa po ang buhay niya, pinipilit niya po na pinipilit niyang itago yung kanyang totoong nararamdaman, Hindi niya po akalain, pero ayan po yung lumalabas, na talagang hindi niya man po sa'yo ipakita, pero nahihirapan po ito. Pinaparusahan na po siya, pero ganyan pa rin po, yan pa rin po ang pinapakita niya, panay pride pa din po, Wala pa rin po siyang direksyon o plano, concrete na plano, unpredictable pa rin po, pabago-bago pa rin po ang isip nitong taong ito, Sa totoo lang, hindi niya po alam kung ano ang gagawin niya. Nahihirapan po siya, pero wala siyang magawa kasi meron po siyang resentment, meron siyang resentment and desire maayos ang mga bagay-bagay between the two of you, pero ngayon po ay nasa magulong state of mind pa siya, Hindi po ito nahimas-masang tuluyan na para mawala pati pride niya. Sinasabi ko sa inyo, mataas po ang pride nito.
there is this coldness and stubbornness. Matigas ang ulo, no? Meron ako nakikitang hindi maganda dito sa taong ito, no? Reflection, no? There's this reflection. May reflection akong nakikita, nag-iisip siya, siguro nagmumuni-muni po ang taong ito. Bakit kanya nasaktan? Ay, ang ganda. Nagmumuni-muni siya, nag-iisip siya, bakit kanya nakuhang masaktan, no? Hindi man po ito hindi niya man po sinasadya kasi pero nasaktan kanya. So talagang ito ngayon ay nagre-reflect, nag-iisip kung bakit kanya nakukuhang saktan. Sa lahat daw ng kabutihan na meron ka para sa kanya, sa lahat daw po ng sinakripisyo mo, ayan, no? Talagang nakikita ko dito na talagang hindi ka po niya pababayaan, no? Sa totoo lang. Heartbreak, suffering, and grief. Ayan, naiisip niya po na nasaktan ka niya. No? Naiisip niya po talaga na ang taong ito ay nasaktan ko. Ang taong ito ay parang hindi mo daw po deserve ang mga bagay-bagay na to. Kaya sinasabi ko sa iyo ay talagang napagod din po siya, no? Sa nakikita niya po sa iyo na nasaktan ka niya, na hindi po tama yung mga nagawa niya sa iyo. No? Kaya po sabi sa iyo, hindi po nito kayang mag-commit sa iba ng sobra-sobra, no? There is lack of commitment. So kahit may third party ito, hindi po siya nakaka-focus doon sa pag-iisip pa din po sa iyo. Ayan yung sinasabi ko sa iyo, naghahanap siya ng peace of mind, no? Gusto niya ng peace of mind, gusto niyang maalis sa ganitong klaseng sitwasyon, pero hindi niya po makuha-kuha, no? Ang dami niya pong impulsiveness, no? Or impulsive decision, mga desisyong hindi po pinag-isipan, mga desisyon po na bara-bara lamang, at mga desisyon na talagang nakasakit sa iyo. No? So yan po yung nakikita ko na hindi po maganda yung ganyan. Nasaktan ka po at talagang naging dishonest siya sa iyo, no? Naging unfair. Sobrang unfair po siya sa iyo to the point na hindi mo na po kinaya lahat ng kanyang kasinungalingan. Naiisip niya pa rin po palagi yung inyong happy memories together, kaya hindi ka po mawala-wala sa isipan niya, no? Ang pakiramdam niya po ay ang pakiramdam niya po totally is hindi niya po makuha-kuha yung kapatawaran mo, no? Sa totoo lang, there is this frustration, na-frustrate po ang taong to, hindi niya po alam bakit, pero siya po ay na-frustrate, no? At sinasabi ko po sa iyo, no, na yung nangyari po sa inyong dalawa is nagbibigay sa kanya ng anxiety, trauma, at hopelessness, no? Yan po yung nararamdaman niya ngayong panahon na ito, no? So nagmumuni-muni po siya kung bakit kanya nakuhang masaktan. So that's it for your first reading of the day. I hope na naka-resonate kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po malaman ko din kung ano ang inyong mga nasa sa loobin. Okay? And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako mako-contact. That's my only official and legit FB account. For those of you who would like to give me a super thanks or donation for this video, I would really love that from the bottom of my heart, since nag-iipon na po tayo para sa ating One Love a Day Christmas edition for our dear street lolos and lolas. Mga street elderly po yan. Tulad po ng ginawa natin ng ating One Love a Day for my birthday celebration. Okay? Maraming salamat po. And for not skipping ads, tulong nyo na po yan sa ating channel. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa walang sawa nyo pong pakikinig, at sa aking mga ever loyal, solid, faithful Lady Elena friends, family, and subscribers. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, kasi sa dinami-dami po ng biglaang pagsulpot ng mga tarot card readers na
nag-YouTube, no, ako isa po ako sa hinahanap-hanap nyo at talaga pong hinahanap-hanap nyo po ako. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyo at talagang maraming pong salamat sa lahat ng mga kabutihan nyo sa akin. Yan, no? Thank you from the bottom of my heart. Yan. And ang lagi ko pong sinasabi sa inyo at ang aking bilin sa inyo, no, is just to live one day at a time. Ngayon po ay gumising kayo. Do 3 things that will make you happy for today. Choose yourself. Always choose yourself every day. Prioritize yourself and sleep for tonight. Iwasan nyo po mag-isip ng kahit ano. Pagka po naiisip nyo siya, sampal-sampalin nyo po yung sarili nyo. Gising-gisingin nyo pong ganyan. At gawin nyo po ulit yun bukas. And tomorrow is another day. Do the same thing. At sinasabi ko po sa inyo, one day marirealize mong ay nakasurvive na pala ako. Yan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Tiyaan. Okay? At ang lagi ko rin pong bilin sa inyo, no, is life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik. Nakita nyo nga po, nasa studio na po tayo, no? Kaya tayo po ay magbabalik lagi for our second reading of the day, no? For the meantime, gawin nyo po ang sinabi ko na do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself. And kapag nasasaktan po kayo dahil naaalala nyo na naman po ang kahapon, naiiyak kayo, sabi ko po, tapikin nyo po yung sarili nyo at sabihin mong, today, I choose to be happy and today, I finally choose myself. I'm finally choosing myself. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat and I will all see you again on my next reading. God bless you all. Bye!